Okay, so ito yung Nothing Phone 2A. At kung hindi pa kayo pamilyar sa brand na to, oras na para makilala sila. MediaTek Dimensity 7200 Pro, 120Hz AMOLED display, dual 50 megapixel camera, makunat na battery with fast charging speed, at higit sa lahat, sobrang panalong software experience. Of course, pag-uusapan natin yung parehong pros and cons mamaya, pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ang 500k this year. So kung sakaling makatulong tong video, baka pwedeng tulungan nyo rin kami by clicking the subscribe button. At maraming salamat nga rin pala sa Digital Walker dahil sila yung nag-provide nitong unit natin ngayon. Okay, so unahin muna natin yung pinaka-unique na feature ng Nothing Phones. Yung design. Na-review natin yung parehong Nothing Phone 1 at Nothing Phone 2. At alam na natin na sobrang unique talaga ng designs nila dahil nga sa transparent back panel at glyph interface. Sa mga hindi pa nakakaalam, glyph interface yung tawag dito sa mga LEDs natin sa likod. At dahil nga mas budget-friendly itong Nothing 2A, mas konti rin yan. 3 LEDs lang yung meron tayo dito na to be honest, okay na okay lang naman sa akin since hindi naman talaga kailangan na sobrang daming LEDs para magawa yung pinaka-function ng glyph interface. Main purpose kasi nito yung pagiging notification LEDs. Tipong itataob lang natin yung phone pag nagtatrabaho tayo tapos pag may notifications, yung ilaw lang ng glyph yung makikita natin. Hindi natin makikita yung details like kung jowa mo na ba yung nag-chat. So medyo iwas distractions din. At again, sapat na yung 3 LEDs lang para gawin yan. So ang nakakapanghinayang lang na wala dito ay yung LED indicator for charging status. Marami pang functions tong glyph interface like timer, music visualizer, volume indicator, at ang paborito kong function dito ay yung essential glyph. Sa feature na to, pwede tayong pumili ng specific notification na importante talaga sa atin at ayaw nating ma-miss out. Bali, pag may pumasok na notif, iilaw yung isang glyph LED sa kanan at hindi siya mamamatay hanggat hindi mo binubuksan. Sa kaso ko, pinili ko yung Viber since 90% of the time, importanteng message lang yung natatanggap ko doon. I mean, kung kwentuhan, messenger tayo. Pero pag kinontak mo ko sa Viber, work-related yung usap natin. Pre, na-export na yung video. Pre, tapos na yung B-rolls. Mon, kailan pwedeng i-pick up yung laptop? Pre, pautang? Dalawang kulay ulit yung available, black and white. Feeling ko mas maganda talaga yung white dahil mas kita doon yung mga parts at yung pinaka-design ng phone. Pero kapag maliwanag, maganda rin naman tong black. And yes, alam kong sobrang mix ng opinion natin sa itsura nito. May mga nagsasabing pangit, may nagsasabing maganda, at honestly, nung una kong nakita yung design nito sa mga teasers ng Nothing, medyo na-weirduhan din talaga ako sa itsura. Baymax, Wall-E, Baboy sa Angry Birds, ilan lang yan sa mga maaalala natin dito. Pero real talk, habang tumatagal, Hindi yun. Halak yun Obvious ba? Habang tumatagal, unti-unti na rin akong napopormahan sa itsura niya. Siguro na-weirduhan lang ako nung una dahil sobrang bago sa paningin ko. Pero ngayon, sobrang cool ng design nito para sa akin. Sa akin lang naman at may kanya-kanyang trip pa rin tayo pagdating sa design. Pagdating naman sa build, tulad lang din sa karamihan ng mga phones na kapresyo nito, mostly plastic yung materials. Plastic frames at plastic lang din yung back panel. Pero ang good news, metal naman yung mismong buttons. May Gorilla Glass 5 protection yung screen. May official IP54 water and dust resistance. At hindi rin halata na plastic yung likod. Actually, akala ko rin talaga glass to at nalaman ko lang na plastic nung nag-search na ako para dito sa review. Still, isasuggest ko pa rin talaga na bumili ka agad tayo ng case para hindi agad ma-damage or magasgasan. Isa pa, ang bilis lang din kasing magmukhang dirty dahil sa fingerprint smudges. Magaan lang din, so kahit medyo malaki, hindi nakakangalay gamitin. Maganda yung grip dahil hindi madulas yung likod at textured na rin yung frames. Tapos dahil sa horizontal orientation ng camera, hindi rin to nagwawabol kapag nakalapag sa table. Wala rin ako masyadong marereklamo sa display. Flexible OLED din yung gamit dito, so manipis at symmetrical din yung side bezels. 6.7 inches yung size at yung punch hole natin hindi rin naman sobrang laki. 2 episodes ng Avatar at ilang scenes din ng anime yung pinanood ko dito, so nasa 2 hours plus din. At nakaka-enjoy syempre kasi una, naka Widevine L1 na rin yan, so full HD streaming tayo sa Netflix. Wala nga lang HDR or Dolby Vision dito, sa YouTube meron, but still, alam naman natin na kapag AMOLED maganda at litaw na litaw yung kulay, may deep blacks,
great viewing angles, tsaka maliwanag din. Hanggang 1300 nits yung peak brightness. At may mga kakumpetensya to na umaabot na ng 1800 nits. Pero sa actual usage ko, hindi naman ako nakulangan sa brightness. Kahit kapag ginagamit ko outdoors. Sa smoothness naman, hanggang 120Hz yung screen refresh rate. At kahit na hindi to LTPO panel na kayang bumaba from 120 to 1 Hz, nababa pa rin naman ng 30. So makakatulong pa rin sa battery. Actually, pag naka-auto mode nga tayo, 90 Hz lang yung binibigay sa Facebook. So nakikita ko na pinaprioritize niya rin talaga yung battery. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung magandang resulta ng battery test natin. Sa speakers naman, naka-dual or stereo speaker setup na rin. Malakas and good enough na rin for gaming and watching movies. Wala akong reklamo dito at pwede na for the price. Now, pag-usapan na rin kaagad natin yung performance. Anong klaseng performance ba yung ibibigay sa atin ng isang less than 20K na nating phone? Solid din. Again, MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G yung chipset na gamit natin, which is a custom version ng 7200 exclusive for nothing. Mostly optimizations kaya tinawag nilang Pro. Power efficient yan, 5G ready na rin. At well, sabihin ko lang din kaagad na hindi siya kasing lakas ng Dimensity 8300 Ultra at Snapdragon 7 Plus Gen 2 na nakikita natin sa mga Poco phones. Pero hindi ibig sabihin na mahina to. Mahigit 600K din yung nakuha nating score sa Antutu benchmark. At sa aktual na paggamit ko, ginawa ko rin kasi talagang daily driver ng ilang araw, swabing-swabe, mabilis at responsive most of the time. Sa unang bukas nga lang, naglalag kasi ina-update niya pa yung mga apps at nagsisetup pa. Pero after nun, walang problema sa halos lahat ng apps na madalas nating ginagamit. Ginamit ko for social media, pang Lazada, Foodpanda, YouTube, Netflix, and other productivity apps at hindi ako nabitin. RAM and storage natin aabot din ng 12256 at yan din yung ire-recommend kong variant kung sakaling bibili kayo since wala tayong SD card slot. LPDDR4X and UFS 2.2 nga lang din pala yan na hindi pinakamabilis pero okay na rin para sa akin. Pero para lang din maset ng tama yung expectations nyo dito, smooth siya most of the time. Take note na this is still a mid-range phone, so andyan pa rin naman yung occasional stutters. At syempre malaking tulong din talaga sa smooth user experience natin yung software. Naka-Nothing OS based on Android 14 tayo at sobrang linis nito. Walang ads, walang bloatwares, very smooth yung animations. So far, wala pa rin naman akong nababalita ang boot loop or dead boot issues. 3 OS updates and 4 years of security patches din daw yung ibibigay ng Nothing dito. At big plus talaga yan para sa akin. At mention ko na nga rin pala na 3 months ko rin ginamit yung Nothing Phone 1 bilang daily driver nung 2022 at masipag silang magbigay ng software updates nun to improve the device. Kaya ganun din yung expectations ko dito. So kung susumahin lahat, one of the best software experience to sa lahat ng phones under 21K. Tapos para naman sa mga gamers natin dyan, well, hindi talaga gamers ang target market ng Nothing dito. Hindi sagad yung graphics na available sa mga games, pero in terms of actual performance, may ibubuga rin talaga. Stable 60 FPS tayo sa mga less demanding games like ML and CODM. Tapos sa demanding games naman like Genshin, makakapaglaro pa rin tayo ng maayos sa tamang settings. Dito sa test ko, naka-medium graphics tayo at madalas nasa 30 to 40 FPS yung kayang ibigay. Minsan 20 kapag sobrang daming effects. So overall, masasabi kong playable din naman. At ang good news pa dyan, hindi to gaanong nagiinit. Slightly warm lang after 30 minutes of Genshin Impact, pero nasa 40 degrees lang din, kaya hindi nakakabahala. Isa rin sa siguradong magugustuhan nyo dito yung battery life. 5,000 mAh yung battery capacity at dahil nga sa power efficient na components at magandang optimization or power management ng software, lagpas 15 hours yung nakuha naming screen on time sa PCMark battery test. At kahit sa mismong paggamit ko, tumatagal siya sa akin ng 2 araw or around 8 hours of screen on time na may kasama na rin gaming, so solid na solid yung battery life. Unfortunately, walang kasamang charger sa box, so bibili pa tayo, pero siguro check na lang din natin yung mga promo or freebies ng Digital Walker, baka may kasamang charger. At ang ginamit kong charger dito for testing ay itong CMF 65W gun charger. Sa mga hindi pa nakakaalam, CMF is a sub-brand of Nothing. Mga phone accessories yan. Actually, pinares ko rin dito yung CMF Buds Pro nila. So, ilalagay ko na lang din yung links dyan sa may description. Charging time natin from 10%, 74 kaagad in 30 minutes. Tapos, 55 minutes naman yung inabot para mapuno. At as long as less than 1 hour lang yung charging time, mabilis na yan para sa akin. Lalo na pag kinumpara natin
sa charging time ng iPhones. Okay, so check naman natin yung camera. Meron tayong dalawang 50 megapixel camera dito, wide and ultra wide, tapos 32 megapixels naman yung selfie cam. Magaganda yung kuha natin outdoors. Sharp and detailed yung mga photos, dynamic range is good. Kinumpara ko kasi to sa Redmi Note 13 Pro Plus at mas nakikita natin yung details sa shadows, though minsan konting-konti na lang blown out na yung highlights. Also, may pagka-warm din yung kuha natin in general na okay lang naman sa akin pero dapat pa rin alam nyo. Dito sa mga indoor shots namin ng toys, kuhang-kuha niya yung kulay ni Goku, RIP Akira Toriyama. Tapos dito naman kay Luffy, medyo maputla kasi talaga yung paint job dito, so mas in-enhance ng nating Phone 2a yung kulay at naging mas maganda. One problem nga lang na nakita ko medyo mataas yung contrast sa mga HDR photos na tao ang subject. Medyo deep yung shadows na tipong hindi na natin makikita yung detail sa mata at nagiging black na lang talaga. Hopefully maayos kaagad to ng nating, lalo na't sabi ko nga kanina masipag silang mag-release ng software updates. Actually, kaka-update nga lang din ito for camera improvements. Ultra-wide camera natin, sakto lang. Pwede na for social media kung maliwanag sa area. Tapos yung 2x zoom naman natin dito medyo soft. So, kailangan din talaga ng liwanag para maging maayos. Pagdating naman sa nighttime photos, pretty good din for a mid-range phone. Sharp, low noise, well-exposed yung mga light sources. At hindi siya yung over-sharpened night mode shots na madalas nating makita sa ganitong category. Selfie camera natin, maganda for the price. Detailed yung mga kuha natin dito. Maganda rin yung skin tones at pasado rin yung quality kahit sa mga indoor shots. Tapos para naman sa videos, hanggang 4K 30fps ang pwede. Walang 4K 60 kung sakaling yun ang hanap mo. Sa akin, okay lang naman since wala din namang ganon yung ibang kakompetensya. At overall, pasado rin sa akin. Sharp, good details, good stabilization even at 4K. Hindi na masama sa mabilisang vlogs or video recordings natin. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong nating Phone 2a. Hanggang 1080p 30fps tayo dito. Meron ding EIS, kaya kung mapapansin nyo, medyo makipot yung framing natin dito. So, wala naman masyadong special dito, pero ang special ay yung mga regalo na binigay sa atin ng Digital Walker. Bali, nag-send kasi sila sa atin ng Momax charger, gun charger. Meron din silang sinend na Momax charging cable. Meron ding CMF Buds Pro. Ito yung gamit ko, kapares nitong nating Phone 2a. Tapos meron din silang Momax 22.5 watts na power bank. At dahil medyo marami na rin tayong power banks dito, i-share ko na lang din to sa inyo. So para lang sa mga may gusto, kailangan ng power bank, i-comment nyo lang dyan sa comment section yung honest opinion nyo dito sa nating Phone 2a. Maganda ba o hindi? Sulit ba o hindi? Honest opinion lang, comment nyo lang dyan. Tapos pipili tayo ng winner 7 days after nating i-publish tong video. Haptic feedback dito, goods na goods sa akin. Actually, dito ko sinulat yung script para sa video na to kasi nakaka-enjoy ding mag-type dito. Fingerprint scanner, mabilis at reliable. Signal sa token text na SIM card ko, wala ring naging problema. Of course, 5G ready na rin yan. May Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 and NFC. At okay din yung video calls sa Messenger. Okay, so available na itong nating Phone 2a sa Digital Walker. Hindi ko lang sure kung sa lahat ng branch meron na, so mas maigi pa rin kung tatawag muna kayo bago kayo pumunta. Tapos kung online naman, Shopee and Lazada, ilalagay ko yung links dyan sa may description. Ang presyo, 18,999 pesos para sa 8128 at 20,999 naman para sa 12,256. Pros and cons, tapos balikan natin yung price. Para sa mga pros, una ko dyan yung software. Again, one of the best software to sa ganitong price at syempre solid din yung 4 na taong support. Performance is good enough na for most people. Hindi ka naman bibitinin kung hindi demanding games ang iraran mo. Battery makuna talaga, mabilis lang ding mag-charge. Solid yung combo ng display and speakers for media consumption. Camera performance may not be the best at hindi rin perfect, pero solid na rin talaga for the price. At syempre, andyan din yung glyph interface na more on gimmick, pero useful din naman, depende kung paano natin gagamitin. Now, para naman sa mga cons, sa totoo lang, ang hirap humanap ng cons dito. Yung accessories lang talaga since wala ngang kasamang charger at case sa box, at since plastic nga yung back panel, kailangan talaga ng case agad-agad. Sana tuloy-tuloy yung freebies ng Digital Walker para hindi na natin yung problemahin. Now, kung ikukumpara natin to sa mga flagship or high-end phones, yan, baka hindi ka masyadong ma-impress. At hanapan mo siya ng wireless charging, mas magandang ultra-wide, telephoto camera, LTPO panel, etc. etc. Pero
Hindi naman kasi to flagship. Phone na nasa 21K lang yung pinag-uusapan natin. At sa presyong yan, pasok na pasok to sa pagiging sulit. Kaya kung tatanungin mo ako kung anong 21K phone ang magandang bilhin ngayon, matik na isa to sa mga una kong ire-recommend sa'yo. Poco X6 Pro kung gamer ka or performance ang top priority mo, but overall user experience, isa to sa mga una sa listahan ko. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Kung gusto mong malaman kung magandang phone ba talaga ang iPhone 15 Pro, click mo lang to. At para naman sa review ko ng Poco X6 Pro, click mo lang to.